Magandang araw mga kaalaman na hinog! Napansin niyo ba na ang Dali Store ay isa sa mga pinakamurang grocery store kung saan makakabili ka ng mga pangunahing biliin? Habang ang mga supermarket at convenience store ay patuloy ang pagtaas ng presyo, paano kaya nagagawang panatilihin ng Dali ang kanilang napakababang presyo? Oo mga kaibigan, may mga sikreto at diskarte sa negosyo ang Dali Store na hindi halata sa mga ordinaryong mamimili. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga sikreto kung bakit napakamura ng mga bilihin sa Dali Store. Alamin ang mga ito at mas magiging matalino kang mamimili at maiintindihan mo kung paano sila nakakapag-operate ng napaka-epektibo. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin ang mga nakakagulat na katotohanan sa likod ng kanilang murang produkto. Panguna sa ating listahan, direktang pag-import at bulk buying mula sa mga factory. Ang pangunahing sikreto ng Dali ay ang kanilang direktang koneksyon sa mga factory at manufacturers, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa tulad ng China. Sila ay bumibili ng direkta sa mga supplier sa napakalaking dami o bulto-bulto. Ang pagbili ng maramihan ng produkto ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking discount o mas kilala na volume discount. Halimbawa, habang ang isang maliit na tindahan ay bibili ng isang kahon ng shampoo, ang Dali ay o-order ng isang buong container van. Ang malaking tipid na ito mula sa manufacturer ay direktang naipapasa nila sa mababang presyo sa mga consumers. Wala silang middleman o distributor na nagtataas ng patong, kaya ang presyo ay mananatiling napakababa. Pangalawa sa ating listahan, mga generic at no-frills na mga produkto. Mapapansin mo na ang karamihan ng mga produkto sa Dali ay may simpleng packaging at hindi mga kilalang brand na makikita sa TV. Ito ang tinatawag na generic, white label o no-frills na mga produkto. Ang mga ito ay gawa sa parehong factory na mga branded items, ngunit iba ang packaging at pangalan. Ang malaking halaga na ginagastos ng mga kumpanya para sa advertising, celebrity endorsers at magagarang packaging ay nawawala. Dahil hindi nagbabayad ang Dali ng malaking halaga para sa brand marketing, ang cost savings ay direktang napupunta sa pagbaba ng presyo sa shelf. Ang kalidad ay halos pareho, ngunit ang binabayaran mo ay ang produkto mismo, hindi ang pangalan o advertisement nito. Pangatlo sa ating listahan, napakaikli at simpleng supply chain. Ang supply chain o ang proseso mula sa factory hanggang sa istante ng tindahan ay napakaikli sa Dali. Karaniwan, ang isang produkto ay dadaan muna sa importer, sa national distributor, sa regional distributor bago pa maabot ang tindahan. Bawat hakbang na iyon ay nagdaragdag ng patong at gastos. Ang Dali, sa maraming pagkakataon, ay siya mismo ang importer at distributor. Sila ang nag-i-import ng mga container at diretso nang ipinapadala sa kanilang mga warehouse at stores. Ang pag-alis ng maraming layers sa supply chain ay nagre-resulta sa napakalaking tipid sa logistics at handling na siyang ipinapakita sa mababang presyo. Pang-apat sa ating listahan, mababa at simpleng operating cost ng store. Pumunta ka sa isang Dali store. Mapapansin mo ang disenyo nito. Simple, maliit ang space, at minsan pa nga may aircon pero mahina o patay sa mga ilang branch. Ito po ay sinadya upang mapanatili nila ang napakababang operating cost. Ang kanilang mga store ay karaniwang nasa mga di gaanong prime locations na mas mura ang renta. At kung mapapansin nyo rin po, ang interior po nila ay napakasimple lamang. Mga basic shelves at pallet na direktang pinagdidisplayan ng mga karton ng produkto. Walang mamahaling ilaw, magarbong fixtures o malalaking parking area. Ang pagtitipid sa renta, kuryente at maintenance ay direktang nakakatulong upang mapanatili ang mababang overhead cost. At ang savings na ito ay maaaring i-plow back sa pagpapanatili ng murang presyo. Kaya baka naman po total wala namang kinikita at libre lang po ang pagbibigay ng kaalamang impormasyon ng channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan,
konsignasyon at mababang inventory risk. Ito ay isang malalim na sekreto sa retail. Ang ilan sa mga produkto sa Dali ay binebenta sa sistema ng consignment. Ibig sabihin, hindi nila binibili agad ang mga produkto mula sa supplier. Ang supplier ang maglalagay ng kanilang kalakal sa store at babayaran lamang ng Dali ang halaga ng nabentang produkto pagkatapos ng isang takdang panahon. Walang puhunan na nailalabas ang Dali para sa inventory na iyon at walang risk na malugi kung hindi mabenta. Ang kabayaran sa supplier ay mula sa kita ng mga nabentang produkto lamang. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa Dali na magkaroon ng mas maraming variety ng hindi gumamit ng sariling kapital, na nagpapababa ng kanilang financial risk at nagpapahintulot sa kanilang mag-focus sa pagbebenta lamang. Ang lupit, ano? Grabe ang taba ng utak. Pang-anim sa ating listahan, limitadong product selection na mabilis ang turnover. Hindi mo makikita ang lahat ng brand at variant sa Dali. Sila ay maingat sa pagpili ng mga produktong ilalagay nila sa shelf. Ang mga fast-moving consumer goods o FMCG na siguradong mabibili ng masa. Ibig sabihin, puro mga sikat at pang-araw-araw na pangangailangan lamang tulad ng noodles, sardinas, sabon, shampoo at mga biskwit. Dahil limitado ang selection, mas madaling mag-manage ng inventory at mas mabilis ang stock turnover o ang bilis ng pagbenta ng produkto. Ang mabilis na turnover ay nangangahulugang ang pera ay mabilis na bumabalik at muling nagagamit para sa bagong inventory na nagpapanatili ng negosyo na fluid at efficient. Walang natutulog na stock na kumakain ng space at kapital. Pangpito sa ating listahan, self-service at minimal na staff cost. Ang modelo ng Dali Store ay halos puro self-service. Ang mga customer ang kukuha ng kanilang mga bilihin, dadalhin sa counter at magbabayad. Kayo na nga rin ang magre-repake. Ang mga empleyado ay kakaunti at pangunahing nakatutok sa cashiering at pag-aayos ng stock. Walang mga sales clerk na lalapit sa iyo para mag-alok ng tulong o mag-promote ng produkto. Ang pagbabawas sa bilang ng mga tauhan ay isa sa pinakamalaking tipid sa operasyon. Ang kita mula sa pagtitipid sa sahod at benepisyo ng maraming empleyado ay isang malaking kontribusyon sa kakayahang magbenta ng mas mura. Simple lang ang trabaho sa store, kaya kahit maliit na team ay kayang patakbuhin ito ng mahusay. Pangwalo sa ating listahan, strategic na lokasyon malapit sa mga residential area. Ang mga Dali Store ay karaniwang matatagpuan sa mga komunidad, malapit sa mga bahay-bahay at mga palengke, hindi sa mga mamahaling commercial centers. Ang pagpili ng lokasyong ito ay may dalawang pakinabang. Una, mura ang renta. At pangalawa, nakatarget sila sa tamang market, ang mga ordinaryong pamilyang Pilipino na naghahanap ng murang bilihin sa araw-araw. Dahil malapit sila sa mga customer, ang mga tao ay madalas bumili sa kanila para sa tingi-tingi o small purchases na nagsisigurado ng tuloy-tuloy na daloy ng kita. Sila ay naging extension ng neighborhood sari-sari store, ngunit sa mas mababang presyo dahil sa kanilang mga naunang nabanggit na diskarte. Pangsiyam sa ating listahan, minimal na gastos sa marketing at advertising. Halos wala kang makikitang malalaking billboard, TV commercial o magazine ad ang Dali Store. Wala silang celebrity endorser. Ang kanilang marketing ay halos pure word of mouth at ang kanilang pinakamalakas na asset, ang mababang presyo mismo. Ang perang dapat sana ay ilalaan para sa pagpapalago ng brand ay imbes na idiniretso nila sa pagpapababa ng presyo ng produkto. Ang mga customer ang mismong nagpo-promote para sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanilang mga kapitbahay at kamag-anak kung saan makakabili ng murang mga bilihin. Sa panahon ng social media, ang murang presyo mismo ang nagiging viral at sapat ng pang-akit sa mga mamimili. At ang pang-sampu sa ating listahan, pakikipagkompetensya direkta sa sari-sari store at palengke. Ang pangunahing kalaban ng Dali ay hindi ang malalaking supermarket, kundi ang mga tradisyonal na sari-sari store at mga tinderong nasa palengke.
Ang diskarte nila ay ibenta ang mga pangunahing bilihin sa halos kaparehong presyo o mas mababa pa kaysa sa wholesale price na kinukuha ng mga sari-sari store. Ibig sabihin, mas mura pa ang bilhin ng isang ordinaryong mamimili sa dali kaysa sa puhunan ng isang tindera sa palengke. Ito ang dahilan kung bakit pati ang mga small retailer ay minsan ay bumibili na rin sa dali para i-resell. Sa pamamagitan ng direktang pakikipagkompetensya sa pinakamababang antas ng retail, napipilitan silang panatilihing super competitive ang kanilang presyo na siyang pinakamalaking benepisyo para sa mga consumer. Mga kaalaman na hinog. Ang tagumpay ng Dali Store ay hindi misteryo, kundi resulta ng matalinong at disenteng negosyong modelo na nakatuon sa pagtitipid at kahusayan. Ang bawat diskarteng kanilang ginagawa, mula sa bulk buying hanggang sa simpleng operasyon, ay nagkakaisa sa layuning ibigay ang pinakamababang presyo sa ordinaryong Pilipino. Bilang mga mamimili, ang pag-unawa sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang makapamili ng mas matalino at maunawaan ang halaga ng pera. Kaya sa susunod na bumili ka sa Dali, alam mo na ang mga sekretong nagpapatakbo sa kanilang murang presyo. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan upang sila rin ay maging informed consumers. Maraming salamat po sa panonood at mag-ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.